bawat mamamayang Pilipino na patuloy na sumusubaybay at nagbabantay sa mga pinakahuling kaganapan sa loob ng ating pamahalaan. Sa pagkakataong ito, muling nayayanig ang mataas na kapulungan ng Kongreso dahil sa isang napakaseryoso at kontrobersyal na usapin na lumabas sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano at sa pakikibahagi ni Senator Rodante Marcoleta, naging sentro ng talakayan ng mga testimonya ng mga dating miyembro ng Philippine Marines. Ang mga seryosong aligasyon ay patungkol sa mga maleta-maletang dolyar na di umano ay inilaan para sa mga opisyal ng International Criminal Court o ICC, kung saan tila idinadawit at isinasangkot ang pangalan ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Napakahalagang himayin natin ang usaping ito batay sa mga aktual na pahayag at sa opisyal na takbo ng pagdinig upang maiwasan ang anumang uri ng maling impormasyon at makita kung ano nga ba ang totoong inilantad sa harap ng komite. Ang core o pinakapuso ng pagdinig na ito ay umiikot sa usapin ng pambansang seguridad, soberanya at ang integridad ng mga nagpapatuloy na investigasyon ng ICC sa Pilipinas. Sa mga naging pahayag at pagtatanong nina Senator Marcoleta at SP Cayetano, binigyang diin ang kahalagahan ng pag-alam kung mayroon nga bang panlabas na pondo o sabwatan na nagaganap upang impluwensyahan ang mga internasyonal na institusyon laban sa mga dating opisyal ng ating bansa. Ang pagharap ng mga ex-Marines sa komite ay nagdala ng mga mabibigat na detalye ukol sa mga naging galaw, transaksyon at transportasyon ng mga pondo na di umano ay dumaan sa mga piling operasyon. Para sa kasalukuyang pamunuan ng Senado, ang mga ganitong uri ng testimonya ay hindi maaaring ipagsawalang bahala dahil kung mapatutunayan, ito ay isang direktang paglabag sa ating mga batas ukol sa foreign intervention at korupsyon. Upang mas maunawaan natin ang lalim ng tapatang ito, kailangang tingnan ang naging papel ni Senator Rodante Marcoleta sa pag-usisa sa mga testigo. Kilala si Marcoleta sa kanyang mahigpit na pagpapasunod sa mga panuntunan ng ebidensya at pagkwestiyon sa kredibilidad ng mga dokumento. Sa pagdinig, isa-isang hinimay ang mga ulat kung paano at kailan di umano dinala ang mga maleta na naglalaman ng milyon-milyong dolyar. Ayon sa mga lumabas na anggulo, ang pondong ito ay gagamitin umano para sa lohistika, suporta at pagpapabilis ng mga kaso sa ICC upang idiin ang nakaraang administrasyon. Ang pagkakabanggit sa pangalan ni dating Senator Antonio Trillanes IV bilang isa sa mga di umano'y utak o coordinator ng mga pagkilos na ito ay nagdagdag ng matinding kulay at tensyon sa investigasyon, lalo pat matagal nang kilala si Trillanes bilang isa sa mga pinakamasugid na kritiko ng nakaraang pamunuan at taga-suporta ng pagpasok ng ICC sa bansa. Sa kabilang banda, si Senate President Alan Peter Cayetano naman ay naglatag ng mga institusyonal na panuntunan upang matiyak na ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ay mananatiling patas, objektibo at hindi magagamit bilang isang kasangkapan sa pamumulitika. Ipinunto ni Cayetano na ang Senado ay may tungkulin na alamin ang katotohanan sa likod ng mga aligasyong ito dahil ang usapin ng ICC ay direktang nakaapekto sa soberanya ng Pilipinas. Kung totoo na may mga lokal na personalidad at dayuhang pondo na nagmamanyobra sa likod ng mga investigasyon, ito ay maituturing na isang seryosong banta sa ating pambansang interes. Binigyang diin ng kasalukuyang liderato na ang layunin ng komite ay hindi upang mag-usig ng walang basehan, kundi upang maglatag ng katotohanan na nakabatay sa mga sumpa at testimonya ng mga saksing humaharap sa kamara. Sa ganitong uri ng mga pasabog na balita sa internet, napakadaling magpadala sa mga espekulasyon at gumawa ng mga konklusyon nang wala pang pinal na ulat ng komite. Ngunit kung pananatilihin natin ang focus sa kung ano ang nakasulat sa transcript at mga aktual na sagot ng mga ex-Marines, makikita natin na ang usapin ay nasa antas pa lamang ng preliminaryong investigasyon at pangangalap ng ebidensya. Ang panig naman ni dating Senator Trillanes at ng kanyang mga taga-suporta ay tiyak na maglalabas ng kanilang mga counter-statements upang pabulaanan ng mga aligasyong ito at patunayan na ang mga paratang ay walang sapat na legal na pundasyon. Ang ganitong uri ng palitan ng katwiran ay normal sa loob ng isang demokratikong sistema kung saan ang bawat panig ay binibigyan ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanilang pangalan. Kaya naman, ang panawagan ng mga mapanuring mamamayan ay ang patuloy na pagtutok sa mga susunod pang serye ng pagdinig upang makita kung may mga karagdagang dokumento o bank records na ihaharap ang komite upang suportahan ang testimonya ng mga saksi. Ang integridad ng Senate Blue Ribbon Committee ay nakasalalay sa kakayahan nitong maglabas ng isang komprehensibo at patas na committee report na hindi kumikiling sa anumang pangkatin, kundi sa kung ano lamang ang pinatutunayan ng mga ebidensya. Ang usaping ito ukol sa maletang dolyar at ICC ay magiging isang malaking pagsubok sa ating mga institusyon kung paano nila hahawakan ang mga isyong may kinalaman sa pambansang dangal at foreign relations. Bilang pagwawakas, ang pagbabantay sa mga komplikadong isyong tulad nito ay patunay na ang mga Pilipino ngayon ay hindi na basta-basta naniniwala sa mga haka-haka kundi naghahanap ng malalim na konteksto at lehitimong proseso. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga testimonya ng mga dating miyembro ng Marines sa pag-usisa ni Senator Marcoleta at SP Cayetano at sa mga seryosong aligasyon laban sa mga personalidad tulad ni Trillanes, mas nagiging malawak ang ating pananaw sa mga nagaganap na labanan sa likod ng politika.
Patuloy nating babantayan ang takbo ng investigasyong ito sa loob ng Senado nang may mataas na antas ng pagsusuri, tamang konteksto at higit sa lahat na may pagmamahal sa katotohanan, katapatan at sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagsubaybay sa ating mga ulat na tapat, ligtas at nakatutok lamang sa tunay na katotohanan. Ang tungkulin na asistihan ninyo yung mga ICC investigators, paano po nagsimula ang inyong paglilingkod sa kanila? December 2023 po, Your Honor, dumating po sila dito. Then bumuo po ng team foreigner duty detail po ang team leader namin. Then sinundo namin sa airport po, then dinala namin sa Setadines, Makati, yung unang accommodation po nila. Paano po ang coordination ninyo? Kailangan ikwento po ninyo, paano ninyo sinusundo, sino ang nagbibigay sa inyo ng utos, paano na, saan nyo sila dadalhin, saang lugar po nyo dinadala. Kung ano po yung nakasulat dito, banggitin po ninyo for the record. All the time naman po, kasama namin si Mark Tiksay po. Siya po ang assistant po ng mga foreigner po. Then, yung team leader namin po, ang sinasabihan niya kung mayroong mga lakad, then kami po ang nagpo-provide ng security po sa kanila. Sino pa pong mga katauhan ang involved dito sa pagdating ng tinatawag ninyong ICC operations? Ang unang maalala ko po na na-meet po nila ay si Senator Trillanes po sa Dusit Tani. Ang una po nilang na-meet na tao po dito pagdating nila Sino po yung sila? Yung ICC po, yung mga foreigner. Nung mag-meeting si dating Senador Trillanes, ka-meeting niya yung mga operators ng ICC, nakita niyo po sila? Yes, Your Honor, kasi nung paghatid namin doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusit Tani, si Senator Trillanes po yung sumalubong sa mga foreigner. Sir President, if we can get the date later on and then request from that hotel their CCTV footages. So, as Senator Lacson always says, dapat sundan yung ebidensya. So, hindi ko na ulit-ulitin kasi baka makapaghanda yung iba eh. But take note lang ng staff natin, may binanggit silang detalye at kaya nating sundan sa ebidensya that will either prove or disprove yung sinasabi ng ating mga resource persons. Thank you, Mr. Chair. Salamat po. Meron kayong binabanggit sa parte ng inyong sworn statement na meron pang kinalaman hindi lamang si dating Senador Trillanes, kasama pa rin si dating Congressman Saldico at si dating Speaker Martin Romualdez. At meron kayong lugar na binabanggit saan sila nagkikita. Pwede ba ninyong ikwento ito? Pagkatapos po noon, nakamiting po ng mga foreigner po sa Dusit Tani si Senator Trillanes. Mga ilang araw po, na-meet din po ng mga foreigner, sina dating Speaker po Romualdez, si Boss El Saldico, sa townhouse po. Then kasama rin po si Senator Trillanes doon. Unit 9, townhouse, sa may Makidli po. Dito sa parte ng inyong salaysay ay dinetalye pa ninyo yung inyong daily routine detail. Hindi lamang bilang driver, merong security, meron kayong team leader. Masyadong detalyado ang pagkaka-explican nyo rito. Ibig sabihin talaga, may nakatutok na driver, team leader, security, para sa operators ng ICC. Napaka-importante nilang mga tao na dumating sa ating bansa. Alam ba ninyo kung ano ang pakay nila? Meron bang nagbanggit sa inyo kung bakit ganun na lamang ang pagpapalaga at ang importansyang ibinigay ni Senador Trillanes, ni Saldico at saka ni former Speaker Martin Romualdez? Nung una po, wala po kaming idea na... Pagkaraan, may idea ka na. Yes po, basta ang sinabi lang sa akin noon, sir, mag-provide kami ng security kasi bisita po ito ni Boss Saldico. Meron kayong binanggit na maleta.
patungkol dito sa operations ng ICC. Ikwento ninyo kung paano nag-operate ang maleta dito sa mga tauhan ng ICC na nagpunta sa ating bansa. Your Honor, ako po si Bernard Tube. From Horizon po, nag-advise po si boss, magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Sa, Bibili kayo ng US dollar. Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Per Bank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. 50 to 60 million pesos ipapalit nyo sa US dollar. Yes, Anong po. bangko sa Makati? Per Bank po yung building, Your Honor, 146 sa Salcedo. Hindi siya bangko, sir. Parang money changer siya sa... Hindi ko ma-identify kung ano po yung room sa taas kasi marami po, isang beses lang po kami nag-deliver. So, hindi nyo alam kung bangko o money changer? Money changer po siya, sir. Kasi through contact po yung kailangan pumasok doon, sir. Kasi malaking halaga po yung pinapalit namin, sir. After nun, sir... Alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi sila dumaan sa bangko at sa money changer na lang dumaan? Siguro, sir, sa laki din ng figure po, sir. Hindi lamang yun. Yung pinaka-importante. Bakit hindi sa bangko siya dumaan? At dumaan siya sa money changer? Para hindi po matrace, sir, na gano'ng Ayun. malaki. After that, sir, na palit na namin ng piso to dollar. So, isang maleta na lang po yung kapalit, binaba namin sa van. Then, Kanino nyo binigay? After po nun, sir, binalik namin sa Horizon. Ang narinig ko po, sir, ibibigay po to kay speaker. Yun na po siguro yung ka-meeting nila Kong, Senator Trillanes po. Doon na po yung ano po. Kasi kung pinalit mo ng dollar, gagamitin ng hindi Pilipino, di ba? Kasi tayo, ang gamit natin, sarili nating pera. Tama ba yun? Yes, Sir Honor. Marami kayong mga litrato dito sa inyong pinagsamang salaysay. Sino ang kumuha sa inyo dito sa mga taong operators ng ICC na inyong pinatitibayan na talagang nagsidating dito at inyong inistima at dinala sa mga lugar na kung saan sila magpupulong at ang ipangayata ay sinusundo pa ninyo ang mga taong kakausapin nila base dito sa pagkakaintindi ko sa inyong paglalahad dito. Tama ba? Yes, Your Honor. Ako po yung kumuha ng mga litrato, Your Honor. Eh, yung mga taong kakausapin nila sa araw-araw, base sa schedule na inyong inilahad dito sa inyong salaysay. Si Mark Tiksay po yung may contact, Your Honor, ng mga ka-meeting po nila. Pero nakikita ninyo kung sino yung mga taong sinusundo ninyo na kanilang kakausapin. Yes, Your Honor. Ilan ang mga taong nakausap nila magsimula nung pumunta sila rito hanggang sila'y matapos ng operation at sila'y nakauwi? Nung unang dating po nila ng December 2023, Your Honor, 2 beses lang po yung activity na ginawa nila. Yung na-meet po nila si Senator Trillanes, then yung pumunta po sila sa townhouse. Then bumalik po sila October 2024, Your Honor. Then doon na po namin nakita ang sunod-sunod po na activity namin doon sa Maidas kasi yun po ang ginawa nilang venue po ng investigation, Your Honor, ng mga foreigner. Nakita po namin doon ang mga witness po na kanilang ini-interview po. Magbigay pa ako ng example, Your Honor. Katulad po ni Jed Mabilog po. Ako po ang nagsundo sa lobby po ng Maidas, then inakyat po sa 10th floor kung saan nandun po ang mga foreigner po. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!